Hindi laruan kundi patalim ang hawak ng batang yan habang nanilimos sa bahagi ng Alabang Zapote Road at Diego Serra Avenue sa Las Piñas. Sa isang punto ng viral video na nakuhanan noong July 21, nag-dirty finger pa ang bata. Ayon sa PNP, na-rescue na ang bata at nasa kustodiya na ng LGU. Lumabas sa investigasyon ng DSWD na drug-dependent umano ang nanay nitong menor de edad. Isa sa ilalim sa full evaluation ng social worker ang bata bago i-turn over sa shelter ng DSWD. Kasunod ng ulan at baha, lubak naman ang problema sa bahagi ng MacArthur Highway na sakop ng Apalit, Pampanga. At perwisyo pa rin ang di pa humuhupang baha sa Bulacan at La Union. May report si Jamie Santos. Paghupa ng baha sa Apalit, Pampanga, ito naman ang naiwan sa bahagi ng MacArthur Highway. Mga lubak. Delikado na nga para sa mga motorista, sagabal pa sa kabuhayan. Yung tricycle namin, muntik na pong tumuwad. Naapektuhan po yung kita namin. Imbis na makabalik po kami kagad, natatagalan po kami dahil umiikot pa po kami. Kanina na-shut ako, akala ko masisira na. Kadalasan napapalatan na, kasabugan ng gulong. Ayon sa mga residente, tinambakan ng muli ng mga tauhan ng DPWH ang mga lubak. Pero makalipas lang ang ilang oras, kalubak-lubak muli. Nagagawa yung iba, tapos panibago na naman na masisira, ganun. Lalo na ngayong bagyo, yan, dumami yung lubak-lubak yan. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Apalit, 2023 pa problema ang mga lubak sa kalsada pero pinalala ng mga pag-uulan nitong nagdaang linggo. Karamihan daw sa mga kalsadang may lubak ay mga national road kaya responsibilidad na ipaayos ng DPWH. Pakiusap ng LGU sa DPWH, tapusin nila yung pagkokongkreto ng dito para matapos na yung ating pagdurusa. Sabi ng DPWH wala silang pondo para rito ngayon pero ginagawa nila ito ng paraan. Maintenance fund per cap dito sa budget in 2025. We're going to request quick response fund so that makapag-respond kami sa mga damages brought about by the recent rains and typhoons. I hope that within the week we should be able to get it and allocate some of the funds actually. Sa Kalumpit, Bulacan naman, di pa humuhupa ang baha. After 3 to 4 days, ngayon pala mararanasan ng Bulacan. Meron pa rin ulan ng Nueva Ecija at saka Tarlac. So yung ulan sa kanila ngayon palang dumadaloy dito sa Pampanga River. Hybrid classes ang ginagawa para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Nananatili ring lubog sa baha ang ilang bahagi ng Pangasinan. May mga negosyo na sarado pa rin pero may ilang sinisikap ng magbukas. Sa isang tindahan, di pa inaalis ang mga sandbag pangontra sa baha. May mga clients tayo na kailangan talaga ng generators, submersible pumps, and other tools pa. Kaya nagpursige po kami mag-open. Bubukas na kami sir kasi walang makain, walang puhunan. Kaya yun, magbubukas kami. Kahit kaunting tao. Sa La Union, 3 kalsada ang di pa rin madaanan dahil sa baha. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area at cloud cluster o kumpol ng mga ulap na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 p.m., huling namataan ng Pag-asa ang bagong LPA 1,010 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible ang maging bagyo at pumasok sa PAR sa susunod na 24 oras pero agad ding lalabas. Kung sakali, tatawagin niyang bagyong Fabian. Sa ngayon, habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa bansa pero kumpara noong nakaraang linggo, bahagya itong humina. Gayunpaman, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar, lalo na sa Luzon at Mindanao. Hawak na ng PNP ang 2 kapatid ng whistleblower na si Dondon Patidongan na itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Patidongan, maraming nalalaman ng mga kapatid niya na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. May report si Ian Cruz.
Dalawang missing links kung ituring ng PNP sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang lalaki nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos na kinilalang si Ella Kim Patidongan at ang isa sa dalawang lalaking ine-eskortan ang nakaposa sa sabongerong si Michael Bautista na kinilalang si Jose Patidongan. Ang dalawa ay mga kapatid ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po. Si Jose na may standing warrant umano sa pagnanakaw, nakakulong na. Si Ella Kim naman, sinampahan na ng reklamong kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Pero ayon kay Dondon Patidongan, hindi inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia, taliwas sa pahayag ng PNP. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Ayon kay Dondon, maraming nalalaman ang dalawa na naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong Ang. Inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia noong 2022. Pinasaksiyan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba pala raw ang pakay ni Ang sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Bagaman kinumpirma ni Dondon na si Ella Kim ang nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawalang sabongero, paliwanag niya. Inutusan ng mga pulis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Itinanggi naman ni Dondon na ang kapatid na si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabongerong si Bautista. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Nahuli ang dalawang patidongan ng PNP-CIDG sa pamumuno pa noon ni Police Brigadier General Romeo Macapaz. Paglilinaw ng PNP, hindi sinibak sa pagiging CIDG Director si Macapaz. Kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang Police CIDG si Dondon Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapaz umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. Ayon sa PNP, kakausapin ng pamunuan ng CIDG ang mga kaanak ng missing sabongeros para ipaliwanag sa kanila ang proseso kung paano gumugulong ang isang kaso at tiyakin na hindi ginigipit ang mga posibleng maging witness. Sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongeros kasama si Dondon para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon naman sa abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion na isa sa mga pulis na kinasuhan ng Napolcom, walang legal na basihan ang mga anyay aligasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Dondon Patidongan, yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Kaugnay naman sa mga unang naiangat na buto ng tao mula sa Taal Lake sa Laurel, Batangas, lumabas na walang trace ng DNA profile ang mga ito ayon sa PNP. May nakuha namang DNA profile ang PNP Forensic Group sa mga butong nahukay sa Laurel Public Cemetery. Pero hindi raw sila tumugma sa mga kaanak ng nawawalang sabongero. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ng Daily Tribune ang pahayag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na fake news ang kanilang ulat.
Pinaninindigan ng Daily Tribune ang kanilang report kaugnay sa kongresistang nakuha ng nanonood ng isabong habang nagbobotohan sa House Speakership noong Lunes. Tanong nila, nasaan ang fake news? Pinapabulaanan daw ni Briones ang isang bagay na hindi naman inaakusa sa kanya. Hiling nila kay Briones i-review ang kanilang post. Pinalagan din nila ang pagbabanta ni Briones tungkol sa pagpapakulong. Nauna nang sinabi ni Briones na hindi siya nag-iisabong nang makuhanan ng video. May mga natanggap daw siyang mensahe mula sa pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa derby o sabong. Yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang di niya alam. Bangkay natagpo ang lumulutang sa Marikina River. Wala itong pangitaas at nakashorts lang nang ma-recover ng Marikina City Rescue 161. Kahapon may isa ding umanong natagpo ang bangkay sa ilog. Kumuha na ng DNA sample ang mga investigador sa mga bangkay. SSS pensioners makakatanggap ng dagdag pensyon mula ngayong taon hanggang 2027. Sa inaprobahang pension reform program, tataas ng 10% ang pensyon para sa retirement at disability pensioners. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor pensioners. Ang unang bugso ng dagdag pensyon ngayong Setyembre na. Sa September 2026 at 2027 naman ang ikalawa at ikatlong bugso. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 200 kilo ng basura galing sa ibang lungsod ang naaktuhang itinatapon sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Police District Station 1, may mga kargang basang karton ng sasakyan na mula raw sa isang bodega sa Valenzuela City. Sabi ng driver at pahinante, hindi na raw kasi nakokolekta sa lungsod ang mga basura, bagay na pinabulaanan ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Regular at mahigpit daw ang kanilang waste collection. Noong isang araw lang, isang jeep na galing din umano sa Valenzuela ang nahuling nagtatapon sa Mel Lopez Boulevard. At kanina, isang trailer truck na galing port ng Maynila. Hawak na ng pulisya ang mga naaktuhang nagtatapon ng basura at sinampahan ng reklamong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sandamakmak na locusts o balang ang naninira sa mga taniman sa Ukraine. Ang mga kalsada halos mabalot na ng mga ito. Sinisisi ng mga otoridad ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil daw sa patuloy na labanan, nawala na ang mga ibon na nangangain ng mga balang. Di rin makapagpalipad ng mga aircraft na mag-e-spray ng pangontra sa mga balang.